Isa sa issue na gagamitin yata sa ating pangalawang Pangulo ay yung SALN. No? Siguro para maipakita ng mga membro ng ating lower house na mayroong pantay na pagtingin sa hustisya, ay maganda kung gagamitin nila yung issue na yan, ilabas na rin nila yung kanilang SALN. No? Ipakita rin sa taong bayan kung ano ang laman ng SALN nila. Sa mga oras po ito, live po natin makakasama dito po sa studio si Secretary Norberto Gonzales, dati pong Secretary ng National Defense. Sir, good morning at welcome back po dito sa Pulso ng Bayan ng SMNI. Ay, good morning. Good morning. Opo, yan. Siyempre si Admar kasama po natin. At unang-una sa lahat, Secretary, siguro ngayong araw ay didesisyon na o pagbobotohan na sa plenaryo. Unahin lang siguro natin pag-usapan itong impeachment dahil ito po ang mangyayari ngayong araw ay inaasahan pong magkakaroon na po ng botohan dyan sa plenaryo ng Kamara kung papabor po sila sa impeachment ng Vice Presidente o hindi. Ano ba muna ang inyong pananaw hinggil nga po dito? Ang tingin ko, mukhang lamang yung mag-i-impeach sa ating Vice President. Bakit po? Ang maganda siguro, sabihan na lang natin na kung anong issue yung gagamitin sa Vice President, dapat ilanta din nila kung ang issue ay tinatamaan din sila. Opo. May mga sinasabi, may mga pahayag nilalabas na ito daw ilang kongresista o yung mga kongresista ay pinipressure, Secretary, pagdating dito sa kung sino, kung papabor ba sila o hindi sa impeachment ng Vice President Sara Duterte. Meron ding naglalabas ng mga ulat na binabayaran pondo kapalit ng boto dito sa impeachment ng Vice President. Anong dating po sa inyo niyan? Normal na nangyayari ang mga bagay na yan. No? Kaya wala tayong magagawa kung ang resulta ng impeachment ay malamang maaapektuhan ng mga sinasabi mong mga issue. Opo. Pero sa tingin po ninyo, makakaapekto po ito sa darating na halalan itong gagawing boto ng mga kongresista o yung mga tatakbo, may plano, balak po sa darating na eleksyon? Ay, siyempre malaki epekto niya, ano? Kasi titignan ng taong bayan kung sino-sino ang tumulong para ma-impeach si Vice President Sara. Titignan ng mga taong bayan yan sa tingin ko, no? Pero sa ngayon, palagay ko ang mga congressman ay hindi muna iniintindihan. Ang iniisip kung alam mo malaking bagay doon sa mga nagnanais na maging Pangulo na mawala si Vice President Sara sa eleksyon na darating. Kung meron mang advice po kayong maipapayo doon sa mga kongresistang boboto ngayong araw, papabor o kokontra sa impeachment ni Vice President Sara Duterte bago ko lang ipasa kay Partner Admar, ano po yun, Secretary? Ang tinitignan ko kasi, ang taong bayan siyempre gusto ko makita ang katotohanan. Isa sa issue na gagamitin yata sa ating pangalawang Pangulo ay yung SALN. No? Siguro para maipakita ng mga membro ng ating lower house na mayroong pantay na pagtingin sa hustisya, ay maganda kung gagamitin nila yung issue na yan, ilabas na rin nila yung kanilang SALN. No? Ipakita rin sa taong bayan kung ano ang laman ng SALN nila. Secretary, magandang umaga po. Good morning. Meron pa mga nakabimbing mga petisyon sa Korte Suprema na kumu-question nga sa constitutionality, sa legality po ng ginawang pagdinig or impeachment process dyan po sa Kamara. Ano ang nakikita nyo po if ever, na halimbawa, bumoboto, ang mga naririnig natin na 200 plus na raw, more or less, 200 na raw yung sapat na, no? Doon sa 106 ata yun na threshold. Pero meron pang nakabinbin dito na marami ding nagsasabi na pwedeng katigan ng Korte Suprema. Pero ano po yung nakikita ninyong senaryo if ever po na paboran muli ng Korte Suprema yung petisyon na kumu-question doon sa proseso po dyan po sa Kamara? Isa bang malaking pagkakamali yan sa panig po ng mga bumoto kasi naging walang silbi if ever man po, Secretary? Ay, ang tinitignan ng mga bumoboto dyan
Eh baka naman sila naman ang manalo sa Supreme Court. 50-50 yan eh, no? Kaya hindi natin talaga alam kung ano ang mangyayari, no? Kaya kung sakalit magpabor ang Supreme Court, syempre marireverse yan. So malaking debate yan. Malaking debate yan kung mangyayari. Pero doon po sa monitoring po ninyo sa mga pag-question sa naging proseso dyan po sa Kamara, may punto ba yung mga petitioner po? Like doon sa maraming mga pinasumpina, maraming mga pinagsalita na ang punto nila hindi naman dyan, considering hindi naman impeachment court at for clarificatory lang, lagpas na raw sa clarificatory yung kanila pong mga pagtatanong, Secretary. Kasi tingin ko kasi ang plano naman laban sa Vice President, itutuloy ang impeachment, manalo o matalo dyan. No? Ang gusto talaga nila ay sirain na siya sa mata ng taong bayan. No? Kaya pipilitin na hanggat maaari, lahat ng issue na pwedeng ilalabas ngayon niya, no? Kahit wala pang impeachment. Opo. Yung mga hindi nag-recommenda o nag-refer nitong impeachment po dyan po sa Kamara, kumbaga, katanggap-tanggap ba yung kanilang mga pahayag na guilty na agad itong pangalawang Pangulo? Kasi ang obligasyon, nandun yung mga nagre-reklamo, nandun yung mga nag-refer, kumbaga mas naiintindihan siguro natin kung sila yung magdidiin sa pangalawang Pangulo. Pero yung mga miyembro at yung mismong chairman ng komite, ganun ba dapat yung kanyang mga nagiging pahayag at treatment dito sa ganitong proseso? Hindi ba siya parang kagaya din sa korte na may nakahawak na timbangan at nakapiring ang kanyang mga hawak ng timbangan po? Hindi ganyan ang proseso sa impeachment kasi talagang politika yan eh. Pamumulitika yan. No? Kaya, ika nga, kung tumataya ka na rin lamang, nalalabanan mo ang Vice President, ito, doon na. Kasi, ang tinitignan na, ano ba ang matatanggap nila o ano mga pabor ang pwedeng ibigay sa kanila bago mag-eleksyon sa 2028. Kaya, importante, yung mga nangyayari ngayon, natural yan. Kasi, ang nangyayari sa atin, yung bakbakan dapat sa politika sa 2028, nangyayari na ngayon. Kaya talagang lulubha ang mga issue na ilalabas dyan. Opo. Secretary, dito po sa haba ng proseso dyan, no, hindi naman po marami, siguro mga 6 lang ba yung naging impeachment proceedings dyan sa Kamara. Pero nakikita nyo po ba, medyo mas mahaba itong kanilang ginawa dyan po sa Kamara versus Vice President Sara Duterte. Bagamat sinabi na ni BP Sara, hindi ako makikiisa dyan, ganito yung mga punto ko, hindi ako makikiisa sa procedure. Kung gusto nyo, pwede nyo nang aprubahan yan kasi nag-give way na siya kasi doon na siya haharap mismo sa impeachment court, Secretary. Kasi kailangan nga maglabas sila ng marami pang issue dyan eh. No? Kasi hindi lang naman yung formal o yung talagang pangangailangan ng impeachment process ang iniintindi ng mga nasa Kongreso. No? Kasi gusto din nila na hanggat maaari maapektuhan nila ang taong bayan. Hindi lang yung proseso tinitignan dyan, kundi yung sentiment din ng taong bayan. Hanggat maaari kung gusto nilang sirain si Vice President Sara, lahat ng paninira ilalabas na ngayon. Opo. Pero dito po sa Senado naman ngayon, dahil po sa development ng mga previous na mga sagot po ng Korte Suprema, nakikita nyo po ba na magiging maingat na yung mga senador sa pag-handle po nito or needed pa rin na may mga manindigan kagaya po doon sa Kamara na pabor sila o hindi sila pabor sa impeachment ng pangalawang Pangulo? Palagay ko, hindi ingat ang pag-uusapan dyan. Makikita lang natin, yung talagang mga kakampi ni Vice President Sara ay talagang lalaban ng todo yan. No? Ayan ang makikita natin. Intense ang magiging debate sa Senado. Kasi palagay ko, yung mga ayaw na ma-impeach o ma-convict si Vice President Sara ay lalaban ng todo yan. Kaya medyo mainit sa Senado.
Opo. And nakikita nyo naman yung magiging balanse ba sa bilang nyo po sa mga senador na andyan, sa minority at sa majority, magiging ano ba ang labanan dyan sa tingin ko po? Sa ngayon mukhang nagbabago hangin eh. Kaya hindi natin talaga alam, no, kung ma-acquit ba o hindi ang ating Vice President. No? Nagbabago eh. Kasi malakas yung behind the scenes na negosasyon dyan. Opo. Sa gitna po ng krisis ngayon, Secretary, mas nakikita niyo po ba na napagtutuon ng pansin itong issue ng impeachment kaysa doon sa issue po paano makaahon sa kahirapan? Kasi tumaas po yung inflation natin, tuloy-tuloy pa rin po yung pagtaas ng presyo ng langis, walang tigil po yung gulo. Hindi na naman, meron naman ako nabasa sa international news, hindi na naman maganda yung usapan ng US at Iran sa kanilang mga negosasyon. Meron pang doon sa unang mga nabulgar na trilyong piso na issue ng nakawan. Kung ikukumpara dito po sa impeachment ngayon po, Secretary. Totoo yan. Talagang ang taong bayan natin, naghihintay na pag-usapan yung mga solusyon sa kanilang mga kahirapan, sa problema. Pero ang nangyari kasi, subong-subo na yung impeachment. No? Mahihirapan na rin ang ating mga mambabatas na umatras dyan. Kaya ang maaari na nilang gawin dyan, apurahin yan. Tapusin na kaagad. Saka nakaharapin yung mga malulubhang problema ng bayan. Opo, fearless forecast, huli na lang mula sa akin, Secretary. If ever po na hindi umusad naman itong impeachment kasi meron pang nakapending dyan sa sa Supreme Court, di pa natin alam din dito sa Senado po, at kung ito po'y mabasura, tingin nyo po maghahain pa sila for 2027 ulit, gagamitin nila for 2028 para masira pa rin yung imahe ng pangalawang Pangulo, or doon na makikita yung adjustment ng mga kritiko laban dito sa pangalawang Pangulo? Tingin ko, alam mo, may mga pwersa na alam ko na hanggang kahuli-hulihan, no, ay kikilos para matiyak na hindi na sumama sa eleksyon si Vice President Sara. Dito sa issue naman kay Senator Bato de la Rosa, Secretary, ano hong tingin ninyo dahil may mga balibalitang meron na umanong warrant of arrest laban po sa kanyang inilabas ng ICC. Meron naman ang DILG naghahanda rin at nung unang komento nila o pahayag, baga inihahanda nila itong nasa 10,000 personahe o miyembro po ng task force na possible na hahabol o maghahanap nga dito kay Senator Bato de la Rosa, pero later on ay maglalabas na lang daw sila ng subpoena. Ano hong tingin ninyo sa kasong ito? Abay, kung aakuin ng bayan natin ang kaso ni Senator de la Rosa, yan ang tamang hakbang. Ang hindi maganda kung inaresto nila tapos ipinadala ulit sa Hague. Yan, malaking issue yan. Kasi ang ICC, ang tinitingnan naman yan ay kung hindi natin kaya mag-file ang kaso doon sa gusto nating litisin. No? Kaya ang titingnan natin para kay Senator de la Rosa ay kung anong gagawin nila kapag nahuli nila. Pero yung reaksyon, yung effort na ginagawa ng gobyerno sa utos ng ICC at laban kay Senator Bato de la Rosa na isang Pilipino, ay tingin ko bahagi yan ang nangyayari sa Senado sa kasalukuyan. No? Ayaw nilang, kasi alam nila si Senator de la Rosa, napaka-seryosong kakampi ng Vice President yan. No? Kaya lalaban yan. Kaya kung may kaso siya, siyempre, hindi na siya makakagalaw. Pero 10,000 pulis talaga ang gagamitin laban sa kanya? Baka drama na lang yan, no? Opo. Dito tayo, Secretary, sa issue naman sa balikatan dahil may mga gustong malaman din ang inyong komento hinggil po dito. Sa gitna nga ng issue ng tensyon dito sa rehiyon at sa krisis natin sa ekonomiya, practical ba yung balikatan exercise na ginagawa katatapos lang ata itong balikatan exercises ng Pilipinas at ng iba pang mga bansa na kaaliado po natin? Ang masaklap kasi, hindi naman ang Pilipinas ang nagdi-decide talaga tungkol sa balikatan, tungkol sa kung pwede baka magkaroon ng giyera o walang giyera dito sa atin, sa lugar natin.
Pero yung balikatan, ang ipinapakita niyan, yung mga bansa na kumikilos, una, ina-assume na nila na ang posibleng kaaway ay ang China. Pangalawa, gusto nila na yung away mangyari dito sa lugar natin, hindi sa lugar nila. Kaya ang balikatan, kung titignan mo, lahat dito nangyayari sa Pilipinas. Yun ang dapat itanong bakit sa Pilipinas nagsasanay? Ang ibig sabihin ba kung magkagulo, ay ang Pilipinas ang magiging lugar ng gulo. Yan ay malungkot para sa atin yan. Opo. Pero ano ba talaga? Depensa para sa bansa o talaga pagpapakita ng lakas sa ibang bansa ang ginagawang balikatan exercises, itong ginagawa ng gobyerno? Well, isa yan sa pamamaraan para huwag nang matuloy ang kaguluhan. No? Medyo sinasabi mo, pag itinuloy, ay delikado ka. So yun ang sinasabi mo sa potential na kalaban. Kaya yung ginagawang pagsasanay, yun, tama ka. Isa yan sa mga pamamaraan para ipakita na hindi magiging magaan ang bakbakan at maaring matalo pa ang kalaban kung talagang gagawin nila. Ipinapakita na ngayon pa lamang ang depensa. Pero dapat bang pagtuunan ito o dapat mas pagtuunan yung food security kaysa sa military preparedness natin? Nasabi ko nga, hindi tayo ang nagdidesisyon Palagay ko, kung tayong ang Pilipino ang magdidesisyon, uunahin nila yung pagkain natin. Kasi medyo may sablay ng konti yung programa natin para ayusin ang ating food security. Marami mga pagbabago na dapat gawin. Pero sa nasabi ko nga, itong nangyayari ngayon sa depensa, sa pwedeng mangyaring kaguluhan sa region of the world natin, ay hindi Pilipinas ang may malaking sinasabi dyan. Bagamat ginagamit yung lugar natin, hindi tayo masyado ang nagdidesisyon dyan. Sino ang nagdidesisyon? Kaya nga, nakakalungkot yan Siyempre, nakaugnay tayo sa Amerika. Yan, ang pinakamalaking gumagawa ng desisyon. At ang malungkot pa, medyo pinapaboran ng mga kapitbahay natin yung desisyon ng Amerika na dito magsanay sa Pilipinas. Nakikita natin ang Japan pumapasok na, ang Australia. Balita ko, pati mga European countries baka sasali na rin dito. Yan ang nakikita nating nabubuong alyansa. Malungkot para sa Pilipinas. Kasi ang masisira, ang tatamaan ng kaguluhan, at ng kahirapan ng gera ay ang Pilipinas. Oo. Pero maaari bang humindi ang Pilipinas? Hindi sumunod? May pananagutan ba ang Pilipinas kapag ayaw sumunod doon sa utos ng Amerika? Kung mababago sigurado, kung palagay ko, kung mababago ang liderato ng politika sa Pilipinas, pwedeng tumanggi ang Pilipinas. Pero sa ngayon, sa nakikita natin, oo ng oo yung mga nasa gobyerno Kaya hindi mangyayari na tayo itatanggi sa mga bagay na yan. Opo. Pero kung magpapatuloy po itong krisis sa ekonomiya, kakulangan ng trabaho, Secretary, possible ho ba ang tataas din yung kriminalidad o social unrest dito sa Pilipinas? Ang indire-report officially, bumababa daw ang krimen sa Pilipinas. Pero pag nagtatanong-tanong naman tayo sa mga kababayan natin, sinasabi nila yung mga petty crimes, yung mga maliliit na krimen, ay lumalago, dumadami. Oo. Yan ang natatanong lang natin kasi siyempre, sabi mo nga, hindi tayo makaka-decide. May iba yung nagdidesisyon. Pero ang malaking problema nakikita natin sa ating bansa ay itong krisis at itong kaliwat kanang mga protesta, hinaing ng ating mga kababayan patungkol sa napakaling problema sa ekonomiya natin na Secretary. Alam mo, yan ay malungkot kasi malubha na ang krisis na nakikita natin ngayon. Pero lulubha pa yan, hindi bubuti. Kaya sana pakiusap sa ating pamahalaan, mag-isip-isip na ng paghahanda, ihanda natin ang ating mga kababayan sa krisis na darating. Yung nararanasan na ngayon, huwag natin sabihin matiisin ng mga Pilipino. Natitiis pa natin. Pero dadating pa, kaya pa ba? Kaya nga, Secretary, itong issue na ito, bukod sa problema natin sa krisis, iba yung natututukan, yung politika.
At syempre, yung mga dapat managot ay hindi naman napapanagot sa issue ng korupsyon dito sa ating bansa. Kamakailan lamang ay mismong ombudsman na nagsabi na baga si dating Speaker Martin Romualdez at Zaldico yung mastermind. Ay, may nagsasabi, mas mataas pa dyan eh. Ang Sino? mastermind. Eh, sino pa ba tataas sa speaker? Kaya lang, talagang tama ka dyan. Alam mo, hindi kasi nakikita at hindi na ipapamalas ang lakas ng sambayanan. Ang kanilang talagang damdamin dito sa issue na hinaharap ng bayan. Kaya medyo lumalakas ang loob. Nung mga nakikita naman nila, kaya pala natin lusutan to eh. Kaya ginagawa na nila. Kahit nakikita mo na parang umaabuso na sa kapangyarihan, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagtatakip sa mga korupsyon na nangyayari sa bayan natin. Kaya sana mga kababayan natin, magpamalas naman ng gilas. No? Wala eh. Wala eh. Parang nakikita, kayang-kayang supuin, kayang-kayang itabi ang tunay na sentimiento ng bayan natin. Bakit nasasabi ni Senator Ping Lacson na wala nang ibang mastermind, mas mataas dito kay dating Speaker Martin Romualdez at Zaldico? Ay magaling na investigador si Senator Ping Lacson. Pero sana magsimula siyang makinig sa damdamin ng mga kababayan natin. Iba yung hatol ng kababayan natin na nadidinig ko eh. Iba yung istorya nila kaysa sa mga lumalabas na opisyal na istorya. Alright. Siguro, Secretary, yung huling mensahe mo para sa ating mga kababayan sa gitna ng iba-ibang mga issues, napakainit na mga issues ngayon sa ating bansa. Kung wala nang may tatanong si Partner Admar, ay yung huling mensahe para sa ating mga kababayan ngayon na Secretary, dahil tayo talaga, nakakaawa, maraming nagsasabi, nakakaawa talaga ang Pilipinas. Ang dami nating pera, pero dahil sa korupsyon, ay nawawala po, talagang patuloy naghihirap ang mga Pilipino. Alam mo, mga kababayan, alam ko na natural tayong mag-aalang at nagre-respeto doon sa mga nasa kapangyarihan. Pero palagay ko, dumating na itong panahon na medyo ipakita natin na ang tunay na kapangyarihan sa bayan natin ay tayo. Ipakita natin kung anong ayaw natin at kung ano ang dapat nating itigil. Medyo maglakas tayo ng loob. Salamat.